Huwag sanang magkaroon ng diskriminasyon. Sana lahat pantay-pantay. Ito ay makikita kung saan ang mga tao ng sakay ng Vapor Tabo ay may dalawang kinalalagyan. Ang kuryeba kung saan nandoon ang mga mayaman at mga kilalang tao, at sa ilalim nito na kung sino nandoon ang mga mahihirap kasama ang mga bagahe, mainit at siksikan, kung saan ang pamahalaan ay nagpapalagay ng mga mataas at mababang uri ng tao. Ang aral na nakuha ko sa Kabanata 2 na binasa ko ay maging maggiliw sa mga bisita o kakilala, gayon din maging maligaya sa kung ano ang iyong nakakamit sa buhay. Huwag magbalat o magpanggap na mabait sa harap ng nakakarami. Ipakilala ang sariling bilang ikaw at ang tunay mong ugali. Hindi katulad ni Padre Damaso na nagkukunwari alagad ng Diyos. Ngunit ang totoo, marami siyang kasalanan na nagawa sa mabuting kaibigan na ama ni Crisostomo Ibarra. Sa hindi papabain ang storya, huwag maging peke sa harap ng mga tao, mabait sa iyo at hindi ka naman pinipeke. Ang mga aral na nakuha ko sa Kabanata 3 na binasa ko ay huwag magmataas, hindi ka dapat maghari-harian sa mga tao na nakapaligid sa iyo. At hindi lahat dapat magmataas, dapat di kayo magpakumbaba sa lahat ng tao na nakapaligid sa iyo. Mag-ingat palagi sa mga salitang binibitawan dahil maaari itong makasakit ng damdamin sa isang tao o sa mga tao. Hindi lahat ng mga tao ay kayang tanggapin ang mga masakit o masamang salita sa kanila. Dulot ng mga sakit na salita, nasaktan ang kanilang damdamin. Ang mga aral na nakuha ko sa Kabanata 4 na binasa ko ay maging patas sa paghusga sa kapwa. Bigyan ng hustisya ang mga taong talagang nasa tama. Huwag samantalahin ang katungkulan. Dapat maging matulungin sa kapwa. Huwag mong alipustahan. Dapat turuan ang kabataan na gumalang sa mga nakakatanda kung minsan sa pagmamagandang loob natin. Tayo pa ang napapahamak dahil sa tulong ni Don Rafael sa isang bata na hinahampas ng mga artilero, ay siya pa ang napahamak dahil sa aksidenteng pagkabagok ng ulo. Ang aral na nakuha ko sa Kabanata 5 na binasa ko ay sa kabila ng mga pinagdaanan sa buhay, laging mayroong isang bituin na sumisimbolo sa bagong pag-asa. Kahit may pagsubok na hinaharap, mayroon namang mga rason para maghanap ang kagandahan ng buhay. Kung ano man ang pagsubok sa mahihirap, dapat kayanin yan. Pwedeng bumagal pero bawal tumigil. Maging matatag sa dayok ng buhay. Dapat kayanin ang lahat-lahat na pagsubok sa ating nahaharap sa ating buhay at hindi magpadala. Huwag susuko sa mga problema dahil ito ay malalapas at lagpasan lamang. Ang mga aral na nakuha ko sa Kabanata 6 na binasa ko ay dapat huwag kang maging mataas. Ipagtanggol mo ang kapwa mong Pilipino. Dapat ang pagtingin sa kapwang tao ay dapat pantas at walang lamang at walang lider-lideran. Dapat tayong mga Pilipino magtulungan sa isa't isa dahil mayaman ka at kung gusto ka ng mga matataas na tao ay hindi mo nalagyan ng respeto ang mga taong nasa baba mo. Dapat respetuhin anuman ang kalalagyan nila sa buhay, maging mayaman man o mahirap. Ang aral na nakuha ko sa Kabanata 7 na binasa ko ay ipinakita ang katapatan ng tunay na pag-ibig. Kahit paano magkalayo ng matagal, sina Ibarra at Maria Clara ay hindi nagbago ang kanilang pagtingin nila sa isa't isa. Naging tapat din sila sa isa't isa sa Europa. Kahit madaming mga magagandang dalaga ay hindi natukso si Ibarra. Kung mahal mo talaga ang isang tao, matuto kang makontento sa isang dalaga lamang. Ang isa ding aral na kuha ko rito ay ang mga pinagdadaanan ng isang Pilipino upang makapag-aral sa ibang bansa. Kung gusto nila mag-aral doon kasi mas malawak ang kanilang edukasyon doon sa ibang bansa. Ang aral na nakuha ko sa Kabanata 8 na binasa ko ay sa bawat lugar o bansa na naroroon, ang iba't ibang pamumuhay at iba't ibang mga tao. Palaging nagbabago ang iba't ibang panig ng mundo at mag-iiba rin ang panahon nito. Ang tunay na kayamanan ng iba ay hindi material na bagay, kung hindi ang pagkautak ng mga mamayang bansa nito at paano dumiskarte ang mga mamayang naninirahan dito. Ang mga aral na nakuha ko sa Kabanata 9 na napulot o nabasa ko ay pinapakita ni Rizal sa pamamagitan ng pag-usap ng dalawang pari ang kaisipan ng mga taong mayaman. Ang kawalan nila ng pangahas sa makipag-alit sa mga makapangyarihang persa. Hindi dapat mga mayayaman ang sundin. Hindi porket mayaman sila, susundin natin sila. Dapat marunong kang maawa sa sarili mo.
dapat malaya ang iyong pag-iisip kasi dapat ang pag-iisip natin ay malawak. Hindi dapat tayo nakokontrol ng ibang tao sa ating pag-iisip. Ang mga aral na nakuha ko sa Kabanata 10 na binasa ko ay dapat nagpapakita ito ng kung ang tao ay masikap at nagpupursige sa buhay ay hindi malayong magtagumpay ito balang araw. Tiyak na aasenso ang mga taong masisipag katulad na lang ng ginawa ni Lolo ni Crisostomo Ibarra mula sa masukal at magubat na lupain ay pinagyaman niya nito. Hindi niya tinigilan ang pag-unlad sa lupang iyon at nagpursige siya. Ikalibing isa ng kabanata. Ang aral na makukuha sa kabanata na ito ay huwag magyabang. Kasi sa kabanata na ito, ipinapakita ang mga makapangyarihan sa bayan ng San Diego. Dito ay nakapila ang Cora at ang Alvarez. Dito ay para nagsusukatan ng dalawa kung sino ba talaga ang mas makapangyarihan at mas may hawak sa bayan. Masasabing nagmamayabang ang dalawa sapagkat ang Alvarez at ang Cora ay ginagamit minsan ng mga kapangyarihan upang bumangga ng may kapangyarihan din para masabing mas makapangyarihan ito. Importante ang huwag maging mayabang sapagkat hindi natin alam talaga kung saan tayo nakapwesto. Dito ay sila lamang ang makapangyarihan ngunit hindi sila ang pinakamayaman, hindi sila ang palaging sasalubong ng orkestra. Oo, pwede silang magyabang sapagkat ikaw ang pinakamakapangyarihan dahil hawak mo ang bayan, ngunit hindi lang ito ang batayan sa pinaka. Marami pang ibang kategorya at basehan sa mga bagay-bagay na tsak wala ka pa rin. Kabanata 12. Ang aral na makukuha natin sa kabanata na ito ay ang kahalagahan ng pag-iisip muna bago gawin ang aksyon. Kasi dito sa kabanata, ipinapakita na ang sepultero ay iniutos ng padre na ilibing ang bangkay ni Don Rafael Ibarra sa libingan ng mga Chino at ito'y sumunod kaagad. Pagkatapos ito'y siya ang pinag-iinitan ni Piloso Pontasio at Crisostomo Ibarra na kahit siya ay iniutos lamang. Dito sana'y nagkangkalamang siya sa padre na sana hindi na lang ito nagpautos o sana'y pinautos na lang ito sa iba. Mahalaga ang pag-iisip bago gumawa ng aksyon sapagkat sa paraan na ito ay ligtas ka at hindi ka maghihinayang sa mga desisyon na ginawa mo na. Sa paraan na ito, sigurado ka at wais ka sa mga pinaggagawa mo sa iyong buhay. 13 kabanata. Ang aral na makukuha natin sa kabanata na ito ay ang kahalagahan ng pagiging mapagtimpi. Kasi sa kabanata na ito, ipinapakita dito ang mga masasamang binabalak at iginawa ni Padre Damaso na kung gawin man sa atin iyon ng mga tao, ay natural na magagalit tayo. Pero dito kay Crisostomo Ibarra ay pinapakita niya ang pagiging mapagtimpi ay may mabuting maidudulot sa mundo at sa mga tao. Dito sa kabanata ay muntik na itong mapagbuhatan ng kamay si Padre Salvi. Pero sa ilang sandali na nais na ito gawin ay nanatili ang mas naghari ang kanyang mapagtimpi na saloobin. Ang pagiging mapagtimpi ay importante sapagkat ito ang nagpapaiwas sa mga gulo at init ang ulo ng mga tao. Ito rin ay mahalaga upang masubukan ang iyong pasensya. 14 na kabanata. Ang aral na makukuha sa kabanata na ito ay gawing aral at paglalapat ng mga sabi sa iyo ng mga tao. Sapagkat ikaw lang nakakaalam kung totoo ba talaga ito mga sabi nila sa iyo o ikapupulot ko rin ang aral para mas maging mabuti kang tao. Kasi dito sa kabanata na ito, ipinapakita na si Tasio ay sadyang matalino at talagang may masasabing ukol sa mga bagay-bagay. Sa kabila ng mga sabi ni Tasio sa mga tao ay mayroong palihim na may mga ibig sabihin at may ibang tao rin sabi na talagang pilosopo nga talaga ito si Tasio. Ngunit may sasabihin na talagang may palihim ito na ibig sabihin at talagang matalino. Ang pagiging bukas isipan ay nakatutulong sa atin sapagkat ito ang mas nagpapatibay sa atin at nagpapabuti rin sa atin. Sa pagiging bukas isipan, hindi tayo nasasaktan sa mga sinasabi sa atin, sa halip ay ginagawa natin itong aral at pinaglalapat sa sarili. 15 kabanata. Ang aral na makukuha mo sa kabanata na ito ay ang pagiging matapang at may kalakasang loob. Sapagkat dito sa kabanata na ito, ipinapakita na si Basilio ay matapang at si Crispin naman ay matatakutin. Palaging nag-aalala si Crispin sa mga maling paratang sa kanila at si Basilio naman na matapang ay tahimik lang na ginagawa ang trabaho. Hinuli at ikinaladkad si Crispin sapagkat alam ng Sakristan Mayor na siya ay may mahinang loob at matatakutin. Alam niya na si Crispin lamang ang madaling magamit at madaling matakot. Importante ang pagiging matapang at may kalakasan ng loob sapagkat dito wala kang kinatatakutan at hindi ka madaling mabibiktimahan o madaling matumpa sa mga problema sa buhay. Importante ito sapagkat bilang isang tao, kailangan rin nating maging matapang upang mas tumindi ang loob natin at hindi tayo matakot sa mga pagsubok na darating. 16 na kabanata. Ang aral na makukuha mo sa kabanata na ito ay ang kahalagaan ng pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Kasi sa kabanata na ito, ipinapakita ang mga pagsisikap ng ina para lamang makakain at tukunan ng mga anak sa gutom. Ito rin, ipinapakita na dahil sa pagmamahal nito sa mga anak, ay sa halip na umiyak, pinunasan niya lamang ito at ininit at nagdagdag ng kakaunting pagkain sapagkat halos maubos ng walang pakialam ama ang mga pagkain. Dito, pinapakita ang hindi pagsuko niya sa halip na halos maubos ang pagkain na ilinaan niya para sa mga anak. Mahalaga ang pagmamahal ng isang ina sapagkat ito ang kanyang mundo dahil ito ang nagpapalakas sa kanya kapag wala siyang gana at ito rin ang kanyang mga ginto sa buhay. Dito ang nakahanda niya ito ipaglaban at talagaan para lang mapunan ang mga pangangailangan nito sa buhay sapagkat mahal na mahal niya ang mga ito. 17 kabanata. Ang aral na makukuha sa kabanata na ito ay ang kahalagaan ng pagiging mabuting ehemplo ng mga magulang sa pamilya. Dito sa kabanata ipinapakita na ang mga anak ay napapahamak dahil sa ama nitong sugarol at mapang-abuso. Dito ay hindi malaman ang sitwasyon ni Crispin pagkatapos itong kalagarin nasa Sakristan Mayor nila. Kinalagkad siya na sa Sakristan Mayor sapagkat ang Sakristan Mayor ay nagnakaw at siya ay natakot sa padre. Kaya hinuli niya at kinalagkad niya si Crispin kasi alam niya sugarol at masama ang ama ito. Kaya alam niyang marami ang maniniwala talagang siya ang nagnanakaw sa halip na ang Sakristan Mayor o siya. Importante magkaroon ng mabuting ehemplo magulang sapagkat sila ang ginagaya ng mga anak nito pero natin na Basilio at Crispin. Dahil nito, naiuong na ang mga pagkakatulad nila o saan galing ang mana at bunga nito. 18 kabanata. Ang aral na makukuha sa kabanata na ito ay huwag mas agad. Dito sa kabanata ay pinapakita na ang taong nadadaanan ni Sisa ay hinuhusga siya na siya agad. Hinuhusga siya sapagkat nagnanakaw daw ang mga anak nito na marang-mana daw sa ama nila. Hinuhusga rin siya sapagkat alam ng mga tao na dukha lamang siya at wala siyang panlaban sa kura. Importante huwag manghusga sapagkat hindi ito magandang asal at nakakalumay rin ito kapag ikaw ang hinusga. Hindi ito maganda at mabuti sapagkat hindi mo alam ang karanasan at pinagdaanan nito.
Hindi rin ito nakatutulong sa tao dahil mas nalulumba ito kapag lagi mo itong hinuhusga at baka mauwi pa sa kamatayan na mas makasasama pa. Ika-11 kabanata. Ang aral na makukuha sa kabanata na ito ay ang pagiging mapagkumbaba. Dito sa kabanata, pinapakita na kahit anong ranggo o antas na meron na si Jesus o may bara, ay mapagkumbaba pa rin ito. Dito ay nagkikipag-usap si Ibarra sa isang guro at dito inilahat ng guro ang kanyang mga karanasan kay Ibarra at ang abuso na napagdaanan ito sa paralan. Dito ay pinapakita na hindi nagabang si Ibarra at hindi nakikinig lamang sa kanyang buhay at sa kanyang kapagdaanan sapagkat alam niya na may kanya-kanya tayo napagdaanan sa buhay. Importante ang pagiging mapagkumbaba dahil ito mas mabubuti ang tao at mas napapalapit sa Diyos. Napapalapit sa Diyos sapagkat ito ang gusto niya. Nasa halip magabang sa anong mananarating, mas maging mapagkumbaba tayo. Ito ay mahalaga sapagkat dito tayo mas mapapalapit sa Diyos at dito mas magagawa natin mga bagay-bagay na mas masarap gawin sapagkat hindi tayo nakikipagkompetensya sa ibang tao. Ika-20 na kabanata. Ang aral na makukuha sa kabanata na ito ay ang magbibigay respeto o ang maghihintay sa iyong oras. Kasi dito sa kabanata, ipinapakita na ang konservador at liberal ay hindi sumusunod sa batayan at panuntunan. Lalong-lalo na ay sila ay ang pangkat ng may makapangyarihan o may mataas na rango. Sa kabanata, ipinapakita na hindi sila nag-aantay sa kanilang oras o nagpapahayag sa kanilang saalubin. Sa halip, nakikipagkompetensya ang mga ito. Dito rin ay biglang nagsisialisan agad na malaman nilang may napili na pala ang kapitan. Basta nagantay pa ito at mas nagantay pa ang mga ito at mas nakinig sa mas malalim na paliwanag. Bilang isang tao makapangyarihan, ikaw ay nahasahan na mas may alam sa mga batas at mas may galang kaysa sa iba. Importante ang respeto o ang mag-antay sa iyong oras sapagkat dito na ipapakita ang mga aplikasyon mo sa mga gagandang katangian ng bata ka pa. Kabanata 21. Ang aral na makuha sa kabanata nito ay bawat pagmamahal ng magulang natin ay hindi mawala at andyan palagi sa tabi mo. Pag-umpisa pa lang sa kwento ng mga pagdurusa ni Sisa ay malaman na natin agad na kung gaano kamahal ni Sisa ang kanyang mga anak at gaano siya kinabahan noong hindi sila nakita sa oras na sinasubukan nila. Hindi alam ng ina nila na may mas matalang magawa ang mga anak niya doon sa Supuran. Tayo mga bata, dapat ayusin natin at iisipin natin na mabuti ang mga kilos natin kasi kawawa ang ating mga magulang dahil sila ang nakikipagharap sa mga kasalanan natin o sa ating parusa ganyan. Ganyan tayo kamahal ang sa magulangan. Ngunit ikaw na nanonood lang dyan sa kapatid, walang magawa kundi umiyak. Dapat mag-aral tayo ng mabuti para mapasayan natin ang ating magulang at maging proud sila. Kabanata 22. Ang aral na makukuha sa kabanata nito ay dapat matutunan natin ang pagrespeto ng bawat tao o sa pagrespeto sa mga magulang natin at sa paggamit ng isip at puso palagi. Hindi man nasama ni Kristo ng matagal ng kanyang magulang pero patuloy pa rin siya nagsikap para sa kanyang kinabukasan. Dapat lagi natin tatandaan na hindi lahat ng tao may magulang sa kanilang katabi. Kaya dapat palagi natin sundin ang hilig ng ating mga magulang at ayusin natin ng mabuti ang pagkaklase at para may magandang kinabukasan tayo. Kabanata 23. Ang aral na makukuha sa kabanata na ito ay pinakita kung paano nagkaroon ng tupanan ang mga kagalagahan at kabinataan sa panahon nila. Malimit na grupo nagmamasyal na kasama ang kanilang mga ina, siya at iba pang nagsisibing tagabantay. Huwag unahan ang pag-ibig kasi bata pa tayo at wala pa tayo kinakita at di pa natin kaya ayusin ang ating sarili. Pag-ibig pa kaya. Unahan dapat ang pag-aaral para maganda ang buhay at kinabukasan. Kabanata 24. Ang aral na makukuha sa kabanata nito ay huwag tayo makikinig sa tao na nagsasabi ng masamang bagay sa atin na makawalang tiwala sa iyong sarili. Huwag tayo makikinig sa kanilang pinagsasabi kasi hindi sila bahagi sa ating buhay. Pwede din gagawin mong motivation ang pinagsasalita nila pero huwag kang wala ng pag-asa kasi lahat bagay ay may solusyon. Kabanata 25. Ang aral na makukuha sa kabanata na ito ay ang paggagawa ng desisyon ay kinakailangan ng matalinong pag-iisip. Panindigan kung ang matututong tao ay kayang pagtanggol ang kanyang mga tamang desisyon at matuto din lumukot kung ang panindigan ay hindi angkop sa sitwasyon ng mali. Sa panahon ngayon, marami ang may mataas na pinag-aaralan na hindi nakapag-iisip ng tama dahil sa diploma nilang hawak. Ang edukasyon na abot ay hindi sapat kung gamitin ito sa tahas at kayabang. Kabanata 26. Ang aral na makuha sa kabanata nito ay dapat kung leader ang isang tao ay dapat maging disiplina sa lahat ng bagay at alam kung paano maghatid ng tama sa bayan o sa mga kapwa-tao. Kapag mabuting leader ka ay may tiwala ang mga tao sa iyo at hindi matatakot sa kapaligiran. Kung may pinakita ka ng masamang aksyon, hindi titiwala sa iyo at hindi sundin ang iyong mga hiling. Kaya dapat tayong marunong iniisip sa lahat ng bagay bago ka gumawa ng aksyon. Kabanata 27. Ang aral na makuha sa kabanata na ito ay dapat tulungin natin lahat ng tao, masino man sila. Huwag tayo mag-base sa itsura at kung mabuti kang tao, tutulong ka kahit sino ka. Kasi lahat tayo dito sa bansa ay magkakapatid at nasa isang bansa lang tayo. Para mas maging maganda ang ating bansa ay dapat magtulungan at magkakomunikasyon sa lahat ng bagay para iwas gulo sa bansa. Kabanata 28. Ang aral na makuha sa kabanata nito ay huwag natin ipagsusugal lahat ng pera kasi marami pa tayong gawin sa buhay natin para sa pamilya, para sa mga bayarin natin at kailangan pa ng pagkain palagi. Dapat iisipin natin na mabuti bago tayo magagastos na hindi importante sa buhay. Pamaya na lang yan pag may natira pa kasi mas importante ang buhay sa sugal. Tunay na ang sugal ay masama kung mamalasin ka ay talagang mauutos ang mga salapit mo. Kaya maghinay-hinay isisipin na ang pera ay mahirap kitain. Huwag natin gagayahin ang ginagawa ni Kapitan Hiwain. Gaano man kabunga o karangaya ang gagawin natin pagdiriwang ng pista ay huwag sana natin kalimutan ang tunay na Diyos dito at ang pagsasalamat sa Diyos sa lahat ng biyayang natanggap natin. Kabanata 29. Ang aral na makuha sa kabanata nito ay kung may nakalimutan tayong salapi ay dapat mag-meditasyon tayo sa paggastos at ang salapi ay ibibili mo na lang ng importanteng bagay, pagkain o mga bayarin sa buhay ng iyong pamilya. Dapat natin isipan palagi ay ang pera hindi palagi nandyan sa wallet mo. Kailangan mo pa magtrabaho ng maigi para makapera at ang pera ay hindi para sa bisyo o sa mga bagay na hindi importante. Kabanata 30. Ang aral na makuha sa kabanata nito ay tungkol sa misteryosong tubig na ito. Ang tubig na yon ay makawala daw ng iba't ibang sakit. Ang tubig na yon ay tinatawag ng agwa bendita. Maraming tao ang nag-aagawan sa tubig na yon dahil nga makatulong sa mga sakit.
Ang mga tao na kinakailangan talaga ng tubig ngayon ay hindi makalapit kasi masikip na at malabo pa ang kondisyon nila. Kaya dapat palagi tayong matyaga at tignan ang problema ng paligid. Kung makakaya mo pa ang kondisyon mo, edi unahin muna natin ang mga mababa o malalabo ng kondisyon. Dapat respeto tayo sa lahat ng tao at sa lugar ngayon. Kabanata 31. Ang aral sa kabanatang ito ay lahat ng tao ay pantay-pantay sa mata ng Diyos. Kaya ang simbahan ay dapat bukas sa lahat, mayaman man o mahirap. Ang mga patama ni Padre Damaso sa mga tao sa loob ng simbahan sa pamamagitan ng kanyang sermon ay pagpapakita lamang na hindi na pantay ang pagdating sa mga tao. Sa loob ng simbahan ay maipuan at lugar na nakalaan sa mga prominenteng tao na samantalang ang mga mahirap at ordinaryong tao ay nakasalampak lamang sa sigil. Habang magpapalapit sa altar ang binati niya ng kora ang mga taong malalapit sa kanya. Ang lalong nakapagtataka ay binati niya kay Ibarra ng pakinggat sa biya sabi hindi niya kinalilimutan ng binata sa kanyang mga panalangin. Kaya naman sa kabanata ito, hindi naliwasan ng Rizal na larawan ang mga taong nagpapabanal sa likod ng kanilang mga masasamang gawain sa loob mismo ng simbahan. At ilan ng mga ito ay binanggit ng mismong oras sa kanyang sermon. Tulad ng lamang ng alperes na pinagliksa ng pari para kabiguang mahuli ang mga tulisan sa kabilang ng kanyang pagiging kapangyarihan sa bayan ng San Diego. Maging negosyanteng hindi naglalagay ng patente sa kanyang mga pagkutong alak. Kabanata 32, ang isa sa mga aral na tutunan ko sa kabanatang ito ay masama ang mag-isip ng masama sa kapwa at masama ang paghiganti dahil sa bandang huli ay baka imbis na mapabuti ay ikaw pa ang makahamak. Tulad ng ginagawa ng taong dilaw kay Ibarra. Ay nagtanim na rin siya ng galit kay Ibarra upang makaganti ay nakipagsubatan siya sa mga taong magalit din kay Ibarra. Sumunod siya sa utos. Napatayin ang binata agad naman siyang gumaling sapagkat nais din siyang paghiganti. Ngunit imbis na magpatay na si Ibarra ay siya ang nasayin sapagkat mayroong isang mabuting loob na litas sa binata. Kabanata 23, ang pagtanaw ng utang na loob ay hindi litas sa isang kapatalan ng mga tao kapasintong ang bayan ay Elias. Marunong tumanaw ng utang na loob sapagkat sa lahat ng bilang utang ito ay siya ang pinakamahirap na laro. Pagbigay ka man ng makabot, isipin mo na ito ay hindi pa rin sapat upang makabawi sa tao pinagkakautangan mo ng loob. Gayon pa man, ang pagtanaw ng utang na loob ay isang pag-uugali na pagpapakita ng kabutihan loob sapagkat bukod sa inaamin ng tao ito, ang kanyang kakulangan at kahinaan pinakilala din niya ang kakayahan at tulong na magmula sa iba. Ang tao nagpapasalamat ay totoong tekila sapagkat hindi ganun kadali para sa isang tao na siya ay mahina o ang kanyang kakayahan ay hindi sapat upang magawa niya ang magbigay ng nais niyang gawin. Sa isang kanda, mahirap tanggihan ang tao pinagkakautangan mo sa loob. Kung minsan naging daan ang utang na loob upang maabuso at magalit ng isang tao. Nata 34, hindi lahat ng tao ay pagtitindi at hindi lahat ng oras ay nagpapasyon. Lalo na kung ang pinagpuntalan ng nakakapit kung malapit at yung mga nasipot. Katulad ng ginawang pagkita sa kaibahan. Subang paghihirap ang ginawa nito sa lahat ng laruan ng ang huli ang itang ngunit marinig niya ang masamang pagtutod ng pari sa kanyang ama at hindi na ito nagpapigil pa. Sinuntuban niya ang pari at hinawakan sa kanyang nito. Sa kalitan na sila yung kanyang ama, pinanggit natin italang lahat ng kabutihan ng kanyang ama sa likang pari. Akma niya itong tatalakan ang kutsilyo. Mabuti na lang at naawat siya ni Malakan. Nata 35, may nagawa kong masama upang makikita ka ng agastaman ng ibalik sa ibang tao. Dahil ng araw na may tutunan ng masasamang gawa na kakaba ng pagtingin sa iyo ng ibang tao kahit pa nga ikaw ay alagad ng simbahan. Dahil bilang alagad ng simbahan, ikaw dapat ang manguna sa magandang magpapakita ng magandang gawa upang tularan kanila at tinggalian. Katulad na lang nangyayari kay Kapitana sa marami na siyang nagawang military na tunan na ito nilang ilang tayo. Hindi na siya nagawang ilustration ng ibang tayo upang tutuloy tunan namin. Kabanata 36, noong una ay ginagamit ng mga kaibigan kanilang mga kapangilyo upang makuha ang kanilang mga nais. Nagtapos nila ang mga tawad dahil na sila ay alagad ng simbahan. At totoo, ang mga Pilipino ay makaldi sinusunod nila ang mga pinakautos ng mga ito na sila ay pagkamatalo sa handok. Una kung kanilang puso at isipan ng mga kaibigan ay hindi pagiging talaga ng Diyos ng ugaling itinitubig. Sapagkat sila ay mapagusgal dahil sa kapangailan at mga kandalian ng mga puso. Kabanata 37, sa mga kabanatang ito na ituloy ng kapitan nila isang liberal, may malaya at malawak at pag-isisip. Ito ay isang lamang nagpapatunay ng walang kinikilingan si Rizal sa paghahati ng mga isyus panyo din. Inaamin niya ang may mga kasundarin ng kakaunawa at mayroong malasakit sa kapantan sa tambayan. Sa kabanatang ito, hinayag ni Rizal ang dahilan sa masamang pamamahala sa Pilipinas katulad ng pagkikialam ng mga pari sa usaping pambayad at politika. Kabanatang 28, sa kabanatang ito, inilarawat at pinikita sa ugalian ng mga Pilipino hingi sa posisyon ng aral pagbuhay ng largo ay mga pagmahalaga at pagkakatili sa mga record o karuan. Pagkakamitan din mag-isa sa mga sangkong ng kasalan ng mga pagkakata ng bigay ng para sa mga Pilipino kung ang lang kulturo. Tungkol sa posisyon maraming mga hindi hamang pagkakay. Hindi kami patuloy para sa susunod ng mga Pilipino. Kabanata 39, ang aral sa kabanatang ito, ngunit ng pagiging ay naan ng kapalaw. Hindi kami yung mga nais at tulad ng mga konstitusyon. Isisa, parang sa akin ng pagkakay. At kinakawan ng mga babaeng kung mga alas ng pagkakay at hindi ko na awit ang pagkakay at ibis mo at hindi mo sa sila at pinakakay ko nito. Upang maging pagkakataon kailangan naman sa mga Pilipino ay maging matapang na magpapagpapos at pinakalang nilawas ko ang mga kaili at mga Guardia Philippe o Philippe saan kapag-aabos na ng mga ratas naman pinatutupad ang pangalan. Kabanatang ito ay tangang ang pinatikan tapang Don Filipo na ipagtanggol ang tama. Hindi siya napag-inat kay Padre Damaso na pag-ipagutos ni Padre Damaso ang napaalisin si Ibarra sa Tagalan. Ayon kay Don Filipo, hindi maaari naman sukat may karapatan sa para ng mga bot sa ito sa may pinakamalaking ambak upang maganap ang pagkakataon nila. Hindi rin sinunod ni Don Filipo na pag-ipagutos ang Padre Damaso hindi raw makatulog ang Alperes at ang esposa. Ito ayon sa kanya hindi maaari ang ano sa sila ay may permiso mula sa Agade.